Hindi na. Hindi na ako aalis. Wala na akong pupuntahan pang iba kundi sa tabi mo at ng mga anak natin. Akala niya'y mag-isa siyang lumalaban, pero may tao palang laging nakamasid mula sa di kalayuan. Dear Amihan Stories presents Forgive Me, My Quadruplets, written by Kalya. Uy! Akin yung remote! Malakas na reklamo ni Vino habang pilit inaagaw ang remote sa kapatid na si Vance. Hindi! Ako una nakakita! Depensa ni Vance at saka mabilis na umakyat sa sofa at itinaas ang remote. Mahuhulog ka dyan! Pag nasira yung remote, tayo naman ang papagalitan ni nanay! Sigaw ni Von habang hinihilang shorts ng kapatid. Sa gitna ng kaguluhan, tahimik lang na nakaupo si Vienna sa sahig habang kumakain ng pandesal at sinasawsaw yon sa gatas. Ang iingay nyo! Reklamo nito habang umunguya. Agad na napalingon ng tatlong batang lalaki dito. Ano? May nagpayak ba sa'yo? Mabilis sa tanong ni Vino. Sino na naman ang nangasar? Singit ni Von habang nakakunot noo. Sabihin mo lang ang pangalan ha, sasapakin natin! Dagdag pa ni Vance na parang handang makipag-away agad. Napakurap si Vienna. Ha? Wala naman? Baka may nang-asar sa buhok mo? Hula ni Vino. O sa bag mo? Dagdag ni Von. O baka may umagaw ng upuan mo? Seryosong tanong ni Vance na bumaba na mula sa sofa. Hindi lahat ng tao kaaway natin. Sagot ni Vienna. Mula sa kusina, napailing na lang si Vivian habang hawak ang sandok at pinagmamasdan ng 8 taong gulang niyang quadruplets. Araw-araw na yatang ganoon ang eksena sa kanilang bahay. Konting reklamo lang ni Vienna, parang may emergency meeting agad ang 3 kuya nito. Noong 1 linggo nga lang, muntik na silang ipatawag sa principal's office. May nagsabi lang na malaki raw ang pencil case ni Vienna. Pag uwi ng bahay, galit na galit ang 3. Samantalang si Vienna, hindi nga raw ito nasaktan. Nagtanong lang naman daw talagang kaklase nito kung saan nabili ang pencil case. Natawa na lang siya nang mailapag ang pritong itlog sa mesa. Bakit ba sobra-sobrang concern niya sa kapatid niyo? Tanong niya. Kasi babae siya. Simpleng sagot ni Von. At cute, dagdag ni Vance. At maliit. Seryosong sabi ni Vino. Magkakaedad lang tayo. 2 minutes lang pagitan natin, oh. Reklamo ni Vienna. Maliit ka pa rin. Sabay-sabay na sagot ang 3. Natawa siya at napahawak sa noo. Ay, walang tuong gulang pa lang kayo pero umaasa na kayong tatay. Inilapit ni Vienna ang plato nito sa kanya. Ma, pahingi pa po ng itlog. Ako na. Mabilis sabi ni Vino. Hindi, ako. Kontra ni Von. Ako na kasi mas malapit. Sigaw ni Vance at mabilis na inabot ang plato. Napailing na lang siya habang inaayos sa mga plato sa mesa. Kahit magulo, maingay at halos araw-araw ay may mini-giyera mga anak niya, yun pa rin ang klase ng ingay na gusto niyang inuuwian. Mas gugustuhin niya ang ganong simpleng buhay kaysa bumalik sa malamig at marangyang mundong kinalakihan niya. Lumaki siya sa isang pamilyang kilala sa negosyo at impluwensya. Mataas ang posisyon ng kanyang ama sa kumpanya at halos lahat ng gusto nito ay nasusunod. Ayaw niya sa ganong klase ng buhay. Ayaw niyang lumaki ang mga anak niya sa mundong puro imahe at status ang mahalaga. Kaya kahit kaya niyang mamuhay ng marangya, pinili niyang lumayo. Pinili niyang 4 na bata ngayon ay nag-aagawan pa rin ng pritong itlog. Ma, si Vance dinadaya ako. Tawag ni Vino. Hindi kaya, mas malaki yung itlog niya. Agad na kontra nito. Tignan mo nga to, akin pinakamaliit. Reklamo ni Von. Kasi madaldal ka. Sabi naman ni Vienna. Anong connect nun? Napadakon tingin niya sa lumang cabinet sa sulok ng sala, kaya bahagyang nawala ang kanyang ngiti.
Nandoon pa rin kasi ang lumang litrato na hindi niya maitapon ng tuluyan. At sa malas, napansin yun ni Vienna. Ma, siya ba ulit yung nasa picture? Mahinang tawag nito. Agad na palingon ang tatlong lalaki. Ano? Mabilis sa sabi ni Vino tumayo. Son, Curious na tanong ni Vance. yung lalaki? Singit ni Von. Noong nakarang buwan lang, aksidente nilang nakita ang lumang litrato sa loob ng kahon habang naghahanap ng coloring materials. At simula noon, hindi na nawala sa isip ng quadruplets ang lalaking nasa picture. Si Zandro, ang lalaking matagal nang nawawala sa buhay nila. Pogi naman siya. Inosenteng sabi ni Vance habang nakatitig sa frame. Kamukha niya si Von kapag hindi maingay. Dagdag ni Vienna. Imposible, mas pogi ako. Seryosong sagot ni Von. Bakit po ba siya umalis? Tanong ni Vienna. Siguro, ayaw niya maging tatay. Mahinang sabi ni Von habang nakakunot noo. O baka gusto niya maging mayaman. Dagdag ni Vino. O astronaut. Seryosong sabi ni Vance. Napalingon silang lahat dito. Malay niyo lang naman. Depensa nito. Kapag bumalik siya, papapasukin mo pa ba siya dito? Seryosong tanong ni Vienna sa kanya. Hindi agad siya nakasagot dahil hindi niya rin sigurado ang sariling damdamin. Sa kabilang banda, nakatayo lang si Sandro habang mahigpit na nakahawak sa isang manipis na folder. Sa loob niyon ay litrato ni Vivian at ng 4 na batang matagal na niyang pinapanood mula sa malayo. Hindi niya namalayang kusang gumuhit ang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Sir? Napalingon siya nang marinig ang boses ng sekretarya niyang si Elaine. Your meeting starts in 15 minutes. Hindi agad siya sumagot. Ibinalik niya ulit ang tingin sa litrato ng 4 na magkakapatid. Sir, ulit ni Elaine. Dahan-dahan niyang ibinaba ang folder sa mesa. Move the meeting tomorrow. Bahagyang nagulat ang babae. But investors already arrived from Singapore. I said move it. Agad na tumango si Elaine. Understood, sir. Pagalis ito, muling naging tahimik ang buong opisina. Umupo siya sa swivel chair at idinampi ang mga daliri sa sentido niya. Hindi na siya ang dating Zandro na halos walang maipambili ng pagkain noon. Ngayon, isa na siyang kinakatakutang pangalan sa mundo ng negosyo. Noon, isa lang siyang finance manager sa kumpanya ng pamilya ni Vivian. Isa siya sa mga pinagkakatiwalaang tao ng ama nito pagdating sa pamamahala ng pondo at mga financial transactions ng kumpanya. Ngunit isang malaking iskandalo ang sumira sa lahat. Nang may malaking halagang nawalang pera sa kumpanya, siya ang itinurong may sala. Sa loob lang ng isang araw, nawala sa kanyang trabaho, reputasyon at kinabukasan na matagal niyang binuo. Wala nang naniwala sa kanya. Kahit ang mga taong inaakala niyang kakampi niya ay tinalikuran siya. Pero hindi na rin Zandro ang pagkakakilala sa kanya ng publiko. Mas kilala siya ngayon bilang si Alejandro Cortez, isang bilyonaryo negosyante na laging laman ng business magazines at balita. Ilang gabi na rin niyang naiisip na pumunta sa bahay ni Vivian at sabihin ng lahat na hindi niya iniwan ang mga ito dahil gusto niya, na hindi niya tinalikuran ang mga ito, pero hindi pa yun pwede. Bumalik siya sa realidad nang tumunog ang cellphone niya. Mabilis niya yun sinagot. Sir, boses ng isa niyang tauhan ang nasa kabilang linya. Nasa school event po ngayon ng mga bata. Kasama ba si Vivian? Opo, nandun po siya. Ilan segundo siyang tumahimik. Pupunta ako doon. Hindi niya alam kung bakit. Bigla na lang siyang nagpasyang pumunta. Pagdating sa covered court ng paaralan, sinalubong siya ng ingay at tawanan ng mga batang tumatakbo. Pero kahit sa dami ng tao,
Agad na nahanap ng mga mata niya ang pamilya niya. Nasa gilid si Vivian at inaayos ang suot ni Vienna. Sa di kalayuan, naghahabulan at nagtatawanan sina Vino, Von at Vance malapit sa entablado. Biglang huminto si Von sa pagtakbo. Napalingon ito sa direksyon niya. Kumunot ang noo ng bata. Kuya, Tawag nito kina Vino at Vance. may lalaki nakatayo nakatingin sa atin. Agad na lumingon ang dalawa. Security ba yan? Bulong ni Vance pero sapat para marinig niya. Hindi, masyadong pogi para sa security. Seryosong sagot ni Vino. Samantala'y natigilan si Vivian nang mapadakong tingin sa lalaking kadarating lang sa covered court. Matangkad, maayos ang pananamit, at kitang-kita sa bawat galaw na hindi ito basta kung sino lang. May ilang magulang din ang napapaningon dito at nagbubulungan. Hindi niya maipaliwanag, pero may kakaibang pakiramdam siya habang nakatingin sa lalaki. Mama! Naputo lang iniisip niya nang biglang yumakap si Vienna sa kanyang bewang. Tapos na po ang practice namin. Dagdag nito. Napangiti siya at inayos ang buhok ng anak. Talaga? Hindi kayo napagalitan ni Ma'am? Hindi po ako. Mabilis ang depensa ni Vienna bago itinuro ang mga kapatid. Sila yung napagalitan. Ako na naman. Reklamo ni Von. Kasalanan ni Vince yan. Agad na dagdag ni Von. Anong ginawa ko? Wala akong ginagawa. Napasinghap si Vance na parang inosente pa. Tumalon ka kasi sa stage eh. Akala mo ba matibay yung sahig? Testing lang eh. Gusto ko lang malaman kung matibay. Napahawak siya sa noo. Anak, school event to ha, hindi laro o karera. Ma, na-curious lang po kasi ako. Habang nagtatalo-talo sila, napansin niya na papalapit na pala ang lalaking kanina pa niyang nakikita sa gilid. Agad na nagsiksika ng 3 batang lalaki sa harapan niya na parang mga bodyguard. Bakit kayo nakaharang dyan ha? Tanong niya. Siyempre, di po natin kilala yan eh. Sagot agad ni Vino. Oo nga po, bakit kidnapper yan? Dagdag ni Vance. Ang pogi naman ng kidnapper. Seryosong komento ni Von. Ano na namang kunik? Basta hindi natin kilala. Huminto ang lalaki ilang hakbang lang mula sa kanila. Good afternoon. Magalang na bati nito. Good afternoon din po. Sagot niya ng magalang. Saglit na ibinaba ng lalaki ang tingin sa 4 na magkakapatid at kitang-kita niya na pinipigilan itong mapangiti. Makukulit sila ah. Totoo po yan. Sagot niya at saka bumuntong hininga. Ako si Alejandro. Bahagyang natigilan siya bago marahan tumango. Ako naman si Vivian. Pagkatapos, isa-isang itinuro ng mga bata ang sarili ng mga ito. Ako po si Bino. Ako po si Von. Ako po si Vance. At ako naman po si Vienna. Ako ang pinakamaganda. Di naman tinatanong eh. Sabi ni Von na nakakunot ang noo. Pero totoo naman eh. Depensa agad ni Vance. Ang cute niyo talaga. Sabi ng lalaki habang nakatingin kay Vienna na ngayon ay nakabusangot na naman dahil inasar ng mga kapatid. Makukulit lang po talaga sila. Anya. Normal lang yan sa mga bata. Hindi po normal to. Last week nga, muntik na silang mapunta sa guidance office eh. Agad na itinuro ni Vino si Von. Siya po kasi. Oy, kasalanan mo rin yun ah. Napahawak si Alejandro sa bibig para pigilan ng tawa at hindi niya alam kung bakit tila pamilyar ito sa kanya. Maya-maya pa, may batang biglang tumakbo sa gitna ng court kaya nadulas ito. Agad na tumayo si Vienna. Bago pa ito makalapit, mabilis na lumod si Alejandro para tulungang itayo ang bata na agad ding umalis. Napansin niya kung gaano kaingat kumilos sa lalaki kapag may bata. Mama, mabait naman po siya. Pero bakit mukha kang galit? Bulong ni Vienna habang nakahawak sa braso niya. Ha? Sino?
Ikaw po, kanina ka pa nakakunot no eh. Galit ka po ba? Hindi, nag-iisip lang ako. Baka crush mo po yun, ma. Walang prenong sabi ni Von. Ano? Ano sinabi mo, ha? Samantala, halos mabulo na naman si Van sa ininom na juice. Kuya, ang lakas mo naman magsalita, nakakahiya. Totoo naman Aray! Napangiwi si Bon nang kurutin niya ito sa tagiliran. Bata ka pa, tumahimik ka nga, bawal magsalita ng ganyan. Hindi maintindihan ni Vivian kung paano nagbago ang lahat. Sa una, simpleng good afternoon lang naman ang binibigkas ni Alejandro tuwing nakikita sila sa tapat ng paaralan. Hanggang sa nagkaroon na lang ng simpleng usapan kapag may rehearsal o event ang mga bata. At bago pa man niya namalayan, araw-araw na niya nakikita ang lalaki sa tapat ng gate ng school. Ang mas nakakagulat pa ay parang ang bilis-bilis lang nitong nakasundo ang 4 na magkakapatid. Kuya Alejandro! Parang sa sabog ng tenga niya sa sobrang lakas ng sigaw ng 4 na bata na sabay-sabay na tumakbo papunta kay Alejandro. Napailing na lang siya habang nagbabayad ng fishball sa tindera sa kanto. Konti na lang, sa'yo na talaga sila uuwi. Bahagyang umiti si Alejandro at iniabot kay Vienna ang isang maliit na paper bag. Alam ko, ito yung paborito mo. Bumili ako ng cheese bread. Agad na lumiwanag ang mukha ng bata. Mama, si Kuya Alejandro po ang pinakamagaling. Alam niyo po lahat ng gusto ko. Hindi lang po si Vienna ang alam niya. Alam din po niya na ayaw ni Von ng raisins. Biglang singit ni Vino. Kadiri naman kasi talaga ang raisins. Depensa agad ni Von. At alam din po niya na si Vance nagtatago ng tsokolate sa ilalim ng unan. Biglang nabulunan si Vance. Uy! Paano mo nalaman yon? Tanong niya kay Alejandro. Nasabi nila minsan, sagot ng lalaki. Hindi po Mabilis sa kontra ni Vance. Oo nga, hindi po namin sinabi yun. Dagdag ni Vienna. Sandaling natahimik si Alejandro bago bahagyang umiti. Magaling lang siguro ako, manghula. Nagkatinginan ng 4 na bata. Ang galing mo naman pong manghula. Humahangang sabi ni Vienna. Habang naglalakad sila, muling nagsalita si Alejandro. Vino, Ano po? huwag masyadong tumatakbo sa hagdan ha. Natigilan ng bata. Bakit po? Baka madulas ka na naman. Biglang nanlaki ang mga mata niya. 3 buwan na nakalipas nang madulas si Vino sa hagdan at magasgasan ang tuhod nito. Hindi naman niya kailanman naikuwento yon kay Alejandro. Maging si Vino ay mukha nagulat. Paano niyo po nalaman? Agad na umiwas ang tingin si Alejandro. Nakita ko yata dati. Kailan po? Usisa ni Von. Hindi ko na maalala eh. Bahagyang kumunutan noon niya. Hindi niya alam kung bakit. Pero pakiramdam niya, may mga bagay na alam si Alejandro na hindi nito dapat alam. At habang tumatagal, lalo yung dumarami. Pagod ka na ba? Tanong nito isang araw. Konti lang naman. Malalaki na sila pero parang ang bigat pa rin nilang alagaan minsan. Hindi naman po kami mabibigat. Ang independent na nga po namin Pabilis sa sabi ni Vance habang umunguya ng kwek-kwek. Talaga? Sino yung umiiyak no nakaraan dahil may nakita siyang ipis sa bahay? Agad na itinuro ni Von sa Vino. Siya po yun Uy, hindi ako umiyak tumakbo lang ako. Pagtanggol ni Vino. Tumalon ka nga sa sofa Self-defense lang yun, basta nakakatakot. Napailing na lang si Alejandro habang tumatawa. At doon, parang may kung anong kirot na naramdaman sa dibdib ni Vivian. Kasi ang tawa na yon ay parang katulad ng tawa ni Zandro noon. Bigla siyang tumigil sa paglalakad. Napansin agad yun ni Alejandro. May problema ba? Agad siyang umili. Wala naman. Pero sa totoo lang, may problema. Kasi habang tumatagal, mas lalo niyang nakikita kay Alejandro ang mga bagay na matagal na niyang nakalimutan.
At iyon din ang rason kung bakit hindi niya ito maiwasan kahit na nagtataka na siya sa biglang pagsulpot nito sa buhay nilang mag-iina. Agad na tumakbo ang apat nang makakita ng sorbetes malapit sa kanilang bahay. Dahan-dahan lang kayo, baka madapa kayo. Sigaw niya sa mga ito. Napailing na lang siya at napabuntong hininga. Ay, pasensya ka na talaga sa apat na yan Hindi talaga tumitigil sa pagiging makulit. Okay lang naman. Napansin niyang nakatingin lang si Alejandro sa kanya na mabuti. Bakit? May mali ba sa mukha ko? Bahagyang umiti ang lalaki. Wala lang. Ang ganda lang ng panahon ngayon Bago pa man siya makapagsalita, biglang tumunog ang cellphone nito. Sorry. Sabi nito bago sinagot ang tawag. Nakatayo lang siya doon habang inaayos ang buhok na nililipad ng hangin. Pero nang marinig niya ang mga sumunod na sinabi ni Alejandro, ay bigla siyang napatingin dito. Yes, nakuha ko na lahat ng dokumento. Kausap ko na si Mr. Valencia tungkol sa pagbili ng lupa. Sabi mo sa mga miyembro ng board na pupunta ako bukas Sasagutin ko lahat ng tanong nila. Valencia ang apelyido ng pamilya niya. Ang daddy niya kaya ang tinutukoy nito? Napatingin siya sa relo na suot ni Alejandro. Mamahalin yon. Tapos may sasakyan ito at sariling driver na nakasunod lang dito habang naglalakad sila pa uwi. Malapit lang kasi ang school sa bahay nila. Ang sabi ng lalaki ay consultant lang ito sa isang kumpanya. Pero bakit iba nakikita niya? Hindi niya ito tinanong agad. Ayaw kasi niyang magmukhang OA o praning lang. Pero habang tumatagal, lalo lang siyang nalilito. Mama? Isang araw ay tawag sa kanya ni Viana. Nakahiga sila ngayon sa sala. Kanina ka pa pong tulala dyan, Ma. Hindi depensa niya. Sus, alam na po namin yan. Iniisip po si Kuya Alejandro, no? Singit ni Von habang nakadapa sa sahig. Tapos, araw-araw ka na rin po nagsusuklay ng maayos. Seryosong sabi naman ni Vance. Mabilis siyang napahawak sa buhok niya. Normal lang yun, dapat talaga magsuklay. Nagtawanan ng apat. Pero bago pa siya makabawi, may biglang humintong sasakyan sa labas ng gate. Agad na napatakbo sa bintana ang quadruplets. Si Kuya Alejandro, may dala siguro pagkain. Mama, bilisan mo na po! Napailing na lang siya habang nagsusuot ng tsinelas. Nakasandal si Alejandro sa kotse. Magandang gabi. Bati nito. Magandang gabi din. Sagot niya ng kalmado kahit lalo siyang kinakabahan dahil sa mga iniisip niya. Nagpa-order na ako ng hapunan. Kaso mukhang kulang sa inyo. Bibili muna ako ng pandagdag. Huwag na, sapat na yan. Hindi siya pinakinggan nito. Iniabot pa sa kanya ang susi ng sasakyan. Nasa kotse and drinks, pakikuha na lang. Nagulat siya. Ako? Tumango lang ito bago tumalikod at tumawid patungo sa kabilang kalsada kung saan may mga bilihan ng pagkain. Napabuntong hininga siya at lumapit sa kotse. Habang hinahanap ang drinks, may nahulog na maliit na larawan mula sa upuan. Ay, pinulot niya yon. Nanlamig ang buong katawan niya. Halos mawalan siya ng kulay. Larawan niya yon nakapapanganak lang. At sa tabi niya ay naroon ang apat na sanggol. Walang ibang may kopya ng litratong yon. Tanging si Sandro lang. Biglang bumilis ang pintig ng puso niya. Napalungin siya agad sa kabilang kalsada. Maya-maya pa, tumatakbo na papalik sa Alejandro na may dalang mga supot. Pero paglapit ito, agad na nahagip ng mata nito ang litrato na hawak niya. Biglang nagbago ang ekspresyon nito. Ano to? Bakit nasa iyo to? Bungad niya. Vivian, sagutin mo ko. Napatingin ang mga bata mula sa gate nang marinig ang tono ng boses niya. Mama! Hindi niya pinansin ang mga ito. Nakatuon lang ang tingin niya kay Alejandro. Kilala mo ba si Sandro? Sabihin mo sa akin ang totoo. Paano kung sabihin ko na ako si Sandro? Para siyang natigilan. Parang huminto ang ikot ng mundo niya. Pagkatapos ay mariin siyang umiling.
Hindi. Hindi ikaw si Sandro. Anong akala mo sa akin, tanga? Iba ang itsura ni Alejandro, kaya napaka-imposible. Hindi ko maipapaliwanag ng maayos at nandiyan ang mga bata. Pero totoong sinasabi ko, sumama ka sa akin, ipapakita kong lahat. Anto. Ang sabi ng utak niya ay nagsisinungaling ito. Pero may bahagi ng puso niya na nagsasabi ito ng totoo. At yun ang mas nakakatakot sa lahat. Sumama siya dito. Pagbukas pa lang ng elevator, agad na bumungad kay Vivian ang napakalawak at sobrang tahimik na penthouse. Mula sahig hanggang kisame ay salamin ng mga bintana at kitang-kitang kumikinang na mga ilaw sa buong syudad sa ibaba na parang mga bituing nahulog sa lupa. Upo ka muna. Malumanay na sabi ni Alejandro. Hindi siya gumalaw agad. Nakatitig lang siya dito habang unti-unting sumisikip ang dibdib niya. Parang may kung anong bigat na dahan-dahang bumabara sa kanyang lalamunan. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ba to? Tanong niya. Hinubad dito ang Amerikana at maingat na inilapag yun sa sofa. Pagkatapos, may kinuha itong maliit na kahon na gawa sa kahoy mula sa cabinet sa gilid at inilapag yun sa harap niya. Buksan mo. Nagalangan pa siya saglit, pero sa huli ay ginawa din niya. Pag-angat pa lang ng takip, ay parang bigla siyang kinapos ng hininga at nawala ng salita. Naroon ang lumang singsing na pilak na binili ni Sandro noon kasi wala silang sapat na pera para sa mas mahal na singsing. Naroon din ang lumang litrato nilang dalawa nung nagpunta sila sa peryahan at ang pulseras na siya mismong gumawa noong nag-aaral pa sila sa kolehiyo. Unti-unting lumaki ang mga mata niya sa gulat. Hindi pwedeng mangyari to. Bakit? Bakit ka nawala? Bakit mo kami iniwan? Sa wakas ay sabi niya kahit nanginginig ang boses niya. Noong panahong yun, empleyado ako sa kumpanya ng pamilya niyo. Naalala mo pa ba yung malaking iskandalo tungkol sa pera na lumabas noon? Siyempre, naaalala niya yon. Ilang buwan yun ang laman ng mga balita. Malaking halagang nawala sa kumpanya at may empleyadong itinuro na may kasalanan na bigla na lang daw nawala at hindi na natagpuan. Napabuntong hininga si Sandro. Ako yung empleyadong yun, Vivian. Ako yung pinagbintangan at ginawang scapegoat. Napatayo siya sa gulat. Ano? Ikaw? Hindi akong kumuha ng pera. Ako lang yung ginawang scapegoat para makaligtas ang tunay na may sala. At ang tunay na gumawa ng gulo. Ang tatay mo. Napaupo siya habang unti-unting nawawala ng kulay ang mukha. Hindi. Hindi ganoon si Papa. Hindi niya yan gagawin. Pero kahit sinasabi niya yon sa kanyang sarili, may bahagi ng isip niya na alam kung gaano kalupit ang ama kapag ang usapan ay tungkol sa pangalan at yaman ng kanilang pamilya. May dalawa lang akong pagpipilian nun. Lumaban at makulong dahil wala akong laban sa pera at kapangyarihan ng pamilya niyo. O tanggapin ang kasunduang inalok sa akin ng tatay mo. Anong kasunduan? Na mawala ako. Binigyan niya ako ng pera kapalit ng pananahimik ko. Kailangan ko maglaho at hindi na muling magpakita sa buhay mo. Kapalit nun, ipinangako niyang hindi ka gagalawin. Hindi sisirain ang pangalan mo at hindi idadamay ang mga anak natin. Nanlaki ang mga mata niya. Binayaran ka ni Papa para layuan kami. Kaya niyang gawin sa akin yun na sarili niyang anak. Hindi lang yun. Binantaan niya rin ako. Sinabi niyang kapag lumaban ako, hindi lang ako yung mawawasak. Sisirain nilang pangalan mo. Titiyakin nilang madadami ka sa iskandalo. At kapag nangyari yun, wala nang magiging kinabukasan para sa'yo at sa mga anak natin. Hindi. Kilala mong ama mo, Vivian. Alam mo kaya niyang gawin yun para protektahan ang pangalan ng pamilya niyo. Kaya pinili kong maging masama sa paningin mo. Mas gugustuhin kong kamuhian mo ako kaysa makita kitang masira dahil sa akin. Pero bakit hindi ka man lang nag-iwan ng sulat? Dahil bawal. Napayuko ito. Kasama yun sa kasunduan. Binabantayan nilang bawat kilos ko. Kapag
Pag sinubukan ko makipag-ugnayan sa'yo, mawawala ng saysay ang lahat ng sinakripisyo ko. Hindi ko kayang isugal ang kaligtasan mo. Kung ganon, paano ka naging Alejandro Cortez? Pagkatapos kong umalis, pumunta ako sa ibang bansa. Kailangan kong baguhin ang lahat tungkol sa sarili ko para hindi ako matagpuan. Pati na ang mukha ko. Ang mukha mo. Sumailalim ako sa reconstructive procedures at ilang cosmetic adjustments. Sapat para hindi ako agad makilala ng mga tao naghahanap sa akin noon. Unti-unti kong binura si Sandro. Kaya pala kahit ilang beses niya itong nakita sa telebisyon at sa mga magazine nitong mga nakaraang taon, hindi niya kailanman naisip na ito ang lalaking minsan niyang minahal. At ang pera, paano ka naging ganito kayaman? Naalala mo nung finance manager pa ako sa kumpanya niyo. Doon nagsimula ang lahat. Alam ko kung paano gumalaw ang pera. Alam ko kung paano kumita negosyo. Ginamit kong perang ibinayad sa akin ng amo mo bilang panimula. Pero hindi ako yumaman dahil sa perang yon. Ginamit ko lang yung kapital. Saglit itong tumingin sa kumikislap na syudad sa labas ng salamin. Nagtrabaho ko bilang financial analyst sa isang investment firm. Pagkatapos, naging portfolio manager. Kalauna naging partner. Bawat sentimong kinita ko, ini-invest ko. Bumili ako ng mga kumpanyang palugit, pinalago ang mga yon. Nag-invest ako sa real estate, logistics at technology bago pa sumikat ang mga yon. Ilang taon na kung halos walang ibang ginawa kundi magtrabaho. Habang kayo yung iniisip ko araw-araw. Dahan-dahan itong hinawakan ang nanginginig na mga kamay niya. Hindi ako bumalik dahil yumaman ako. Yumaman ako dahil gusto kong magkaroon ng sapat na kapangyarihan para wala nang sino man na makapagpahiwalay sa atin ulit. Nanginginig ang buong katawan ni Vivian habang nakatitig sa lalaking nakaluhod sa harap niya. Ramdam niya ang init ng hawak nito sa kanyang mga kamay, pero parang nagyayelo pa rin ang buong pagkatao niya. Huwag mo kong hawakan. Bigla niyang binitiwan ang mga kamay nito at umatras palayo. Vivian, Tawag ni Sandro. Masakit pakinggan ang totoo, pero mas masakit isipin na sa loob ng lahat ng panahong yun, buhay ka, mayaman ka at ligtas ka. Habang kami, naghirap, umiyak at lumaban na mag-isa. Naiintindihan ko ang dahilan mo. Sinubukan kong intindihin. Pero hindi ibig sabihin na matatanggap ko agad ang lahat. alam ko. Hindi ko hinihiling na patawarin mo ko agad. Handa ako maghintay kahit gaano katagal. Umiling siya na mariin. Sa ngayon, hindi pa kita kaya makita. Bigyan mo ako ng panahon. Kung yan talaga ang gusto mo, susundin ko. Vivian, mahal na mahal kita. At hihintayin kong araw na handa ka nang harapin ako ulit. Kahit gaano pa katagal yun. Ilang araw ang lumipas. Nakaupo si Sandro sa loob ng sasakyan na nakaparada sa tapat ng bahay ni na Vivian. Kahit nasabi na niya na ang lahat, ay mas lalo lang siyang nakaramdam ng takot at pangamba. Parang nararamdaman niya na baka huli ng lahat para maayos sila. Biglang bumukas ang gate ng bahay. Agad siyang napalingon. Nakita niyang 4 na bata na sabay-sabay na lumalabas. Dalian nyo, baka maubos pa yung fishball. Reklamo ni Von habang naglalakad ng mabilis. Ikaw kasi bagal magbihis. Ani Vino habang sumusunod sa kapatid. Ako pa talaga. Huminto ang 4 nang makita ang sasakyan niya. Lumapit sa bintana ng kotse si Vance. Kuya Leandro, Mabilis na inayos si Sandro ang ekspresyon para magmukhang kalmado. Bakit gising pa kayo? kasi po si Mama parang hindi okay. Diretsang sagot ni Von. Von, huwag kang magsalita ng ganyan. Saway agad ni Vienna. Totoo naman eh. Kita naman. Huminga siya ng malalim. Ano bang nangyari sa mama niyo? Agad na sumagot si Vino. Siguro po kasi namisan naman niya si Papa namin. Parang may humigpit sa dibdib niya sa narinig, pero pinilit pa rin niyang magmukhang maayos. Anong ibig niyo sabihin? Sumimangot si Von. Minsan po kasi ganyan si Mama kapag nababanggit yung tungkol sa tatay namin. Parang ganito, malungkot siya. Kuya Alejandro,
Kapag po nakita mo na yung tatay namin, pwede po bang sundukin mo? Tawag ulit ni Vance. Vance, ano ba sinasabi mo dyan? Gulat na sabi ni Vienna. Bakit? Totoo naman iniwan niya tayo Bakit mo naman gustong suntukin? Pilit na tanong niya. Kasi po, iniwan niya kami. Wala man lang pong nagpaalam, wala man ang sinabi kung nasan siya. Simpleng sagot ni Von. Tsaka si mama, dati po, madalas siyang umiiyak kapag nababanggit tatay namin. Ang lungkot-lungkot po niya. Dagdag pa ni Vino. Hindi siya agad nakasagot. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang nauubusan ng lakas. At tsaka sabi po ni mama dati, gwapo raw si papa namin. Pero sa tingin ko po, pangit talaga siya. Singit ni Vance habang nakakunot ang noo. Napakurap siya bigla. Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Kasi po, iniwan kami. Kapag nang iwan ka, pag sinaktan mo ang mga taong nagmamahal sa'yo, automatic na pangit ka na po. Muntik na siyang mapangiti sa sinabi nito, kahit na mas masakit pa yon kaysa sa anumang pambabara. Nakatingin si Vienna sa kanya. Pagkatapos, dahan-dahan ito nagsalita. Minsan po, iniisip ko rin po na baka may dahilan siya kung bakit niya ginawa yon. Agad na kumunot ang noo ni Von. Ano ka ba? Bakit mo pa ipinagtatanggol yon? Hindi ko naman pinagtatanggol, sinasabi ko lang, baka may nangyaring hindi natin alam, baka may dahilan. Depensa agad ni Vienna. Di sana nagsabi siya. Sana sinabi niya sa atin kung ano yon. Kontra agad ni Vino. Tahimik lang siyang nakikinig sa mga ito. Habang tumatagal, mas lalo niyang nararamdaman kung gaano karaming taon ang nawala sa kanya. Kapag lumaki na ako at yumaman na ako, hanapin ko talaga yung tatay natin. Depensa agad ni Vienna. Para ano? Tanong ni Vance. Para ipamukha sa kanya na hindi natin siya kailangan, na mabubuhay pa rin tayo ng maayos kahit wala siya. Hindi na siya takot sa mga banta at panganib. Natakot siya sa isipin na baka wala na talaga siyang puwang sa puso ng sarili niyang mga anak. Samantala, hindi nakatulog si Vivian buong magdamag. Paulit-ulit na umiikot sa isip niya ang bawat salitang binigkas ni Sandro. Gusto niyang manatiling may pagdududa, pero baka totoo nga ang lahat ng sinabi nito. Kaya kinaumagahan, matapos ihatid ang 4 na bata sa paaralan, nakatayo na siya sa harap ng malaking gate ng bahay ng pamilya niya, ang Valencia Mansion. Iyon ang bahay na minsan niyang tinakasan, at kahit lumipas ng ilang taon, halos wala pa ring nagbago. Ilan sandali pa, bumukas ang gate at sinalubong siya ng matandang kasambahay na si Manang Tess na gulat na gulat. Ma'am Vivian, ikaw po ba yan? Bahagya siyang umiti kahit nanginginig pa ang tuhod niya. Hello po, Manang Tess. Diyos ko po, ang tagal-tagal na nating hindi nagkita. Akala ko hindi na kayo babalik pa. Pwede po ba akong pumasok? Tanong niya. Abay, syempre naman. Anong tanong ba yan? Halika. Pagpasok pa lang niya sa loob, bumalik agad sa alaala niya ang lahat ng nangyari nung nakatira pa siya sa mansyon. Vivian? Napalingon siya nang marinig ang boses ng kanyang ina. Nakatayo ito sa may hagdan. Mama, bulong niya. Bago pa man siya makagalaw, mabilis na itong lumapit at niyakap siya na mahigpit. Nanginginig ang katawan nito habang nagsasalita. Anak, sa wakas nakabalik ka rin. Akala ko hindi na ito mangyayari. Ang mama lang talaga niya ang dahilan kung bakit nahirapan siyang tuluyang kalimutan at putulin ang ugnayan sa pamilyang yun. Mama, kailangan ko po talagang malaman ang totoo. May nagsabi po sa akin kung bakit nawala si Sandro. Bahagyang natigilan ng kanyang mama. Kitang-kita niya ang takot at pag-aalala sa mukha nito. Makalipas ang ilang minuto, nasa tea room na silang dalawa. May nagsabi sa akin na si Papang may kasalanan kung bakit nawala si Sandro. Totoo po ba yun? Panimula niya. Napapikit agad ang kanyang ina. At sa simpleng kilos na yon, alam na niyang sagot. Ma, sabihin niyo po sa akin ang totoo.
Sunod-sunod na tumulo ang luha nito. Hindi ko ginusto yun, anak. Hindi ko talaga ginusto. Totoo po ba? Huli ko na rin malaman ang totoo. Alam niyo na noon pa man at hindi niyo sinabi sa akin. Nung panahong yun, desperado talaga ang papa mo. Lumalaki ng issue sa negosyo at may mga record na hindi maipaliwanag. Maraming nagtatanong at kailangan niyang hanapan ng solusyon agad. Galing po talaga sa kanyang mali. Oo, anak. Siya nagbago ng mga papeles. Siyang gumawa ng gulo. At si Sandro, siyang pinili nilang gawing scapegoat para hindi mahuli ang papa mo. Hindi niya alam kung ano ang mas masakit. Ang malaman na inosente at walang kasalanan si Sandro. O ang malaman ng sarili niyang pamilya ang naging dahilan ng pagkasira ng buhay nito. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang nangyayari. Dagdag ng mama niya. Ano pong ibig niyang sabihin? Ang kapatid mo na si Victor. Si Victor ang kuya niya, ang lalaking halos kapareho ng ama nila pagdating sa kasakiman at iniisip lang ang sariling kapakanan. Minana niya lahat sa papa mo. Ginagawa rin niyang panininlang at pandaraya sa mga papeles. Kaya po ba maraming dating empleyadong bigla na lang nawawala sa kumpanya? Tanong niya. Oo, kapag may nakakadiskubre ng totoo, bigla na lang silang nawawala. Kinakailangan nilang tumahimik o umalis para manatiling ligtas. Hindi niya kayang paniwalaan na ganoon ang kalalang sitwasyon sa negosyong minsang ipinagmamalaki ng pamilya nila. Biglang bumukas ang pinto ng silid. Agad silang napalingon at nakita niyang pagpasok ang papa niya. Kaya pala bumalik ka. Walang emosyon ang boses ito. Papa, bakit niyo po ginawa yun? Nanginginig ang boses niyan sabi. Wala akong ibang choice doon. Wala kayong choice. Pwede kayo humingi ng tulong. Pwede kayo magpaliwanag. Bakit kailangan sa Sandro pang parusahan? Naiintindihan mo ba kung paano gumagana ang mundo? Kailangan mo isakripisyo ang iba para manatiling matatag ang pangalan at yaman ng pamilya natin. Ginulo yung buhay ng tao. Isa lang siyang empleyado pero tao rin siya. May buhay, may damdamin, may pamilya. Sinira niyo siya. Kailangan lang natin ng taong ipapain. Madali naman siyang palitan. Ganyan talaga sa negosyo at sa buhay, Vivian. Kailangan mong maging matapang. Alam niyo ba kung ilan taon ko siyang kinamuhian? Kesa naman ang negosyo natin ang mag-suffer. Tuluyang nanlaki ang mga mata niya. Wala itong pagsisisi. Kahit konti man lang, hindi ito na konsensya sa ginawa nito. Papa, si Sandro ang ama ng mga anak ko. Pamilya ko siya. Pamilya mo rin naman kami. Hindi po ganun ang pamilya. Ang pamilya ay nagtutulungan. Hindi nananakit at anlilin lang. Tuluyan ang naputol ang pasensya ng kanyang ama. Huwag mo akong turuan kung paano mamuhay. Tinakot niyo siya. Sinira yung pangalan niya, pinilit niyo siyang mawala. At ngayon parang wala lang sa inyo lahat ng yon. Nakayanan niya naman, di ba? Nakaligtas naman siguro siya. Halos manginig pang buong katawan niya sa galit at sobrang pagkadismaya. Hindi niya inakalang maririnig yon mismo mula sa bibig ng kanyang ama. Pero bago pa man siya makasagot, biglang bumukas ang malalaking pinto ng mansyon. Agad silang napalingon. Nagulat nang makita ang ilang pulis kasama ang mga lalaking nakasuot ng formal na damit. Nanlaki ang mga mata ng papa niya. Anong ibig sabihin nito? Bakit andito kayo? Mabilis na lumapit ang isa sa mga pulis. Mr. Valencia, inaaresto po namin kayo kaugnay ng mga kasong financial fraud, money laundering, at illegal na pagbabago ng mga record ng kumpanya. Namutla ang mukha ng matanda. Ano? Anong kalokohan to? Naputol ang pag-iisip niya nang marinig niya isang pamilyar na boses mula sa may pintuan. Matagal ka nang hinahanap ng katotohanan. Mabilis siyang napalingon. Nakita niya si Sandro. Nakatayo ito sa likod ng mga pulis habang seryoso ang mukha. Sandro. Ikaw si Sandro. Ikaw may kagagawa nito. Binalak mo ito simula pa lang. Hindi.
Matagal lang may investigasyon laban sa inyo. Ang ginawa ko lang ay ibigay ang mga impormasyong matagal nang itinago ng pamilya mo. Sagot ng lalaki. Sinungaling! Hindi ako nagsisinungaling sa loob ng maraming taon. Vivian, traitor ka. Binigay namin ang lahat pero ipinagpalit mo kami. Sigaw ng ama niya. Kayo pong sumira sa pamilya ko. Kayo ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pagkakataong yon, wala nang maisagot ang ama niya habang isa-isang inilalabas ng mga pulis ang mga dokumentong matagal na raw bahagi ng investigasyon. Maya-maya pa, dumating din si Victor. Ngunit hindi pa man ito lubusang nakakalapit, ay agad na rin itong hinarang ng mga pulis. Ano nangyayari dito? Sigaw nito. Sir Victor Valencia, kasama rin po kayo sa warrant of arrest. Anong warrant? Huwag niyo akong hawakan! Ngunit wala nang nakinig. Makalipas ang ilang oras, tuluyan ang inilabas ng mga pulis ang ama at kapatid niya mula sa mansyon. Paulit-ulit pa ring sumisigaw si Victor habang ang ama naman niya ay nanatiling malamig ang mukha kahit nakaposas na. Pagkatapos ay bahagyang kumunot ang noo ni Vivian. Sandali. Napapaling si Sandro sa kanya. May isang bagay na hindi ako maintindihan. Ano yon? Paano nalaman ng mga pulis ang lahat? At bakit parang handa na sila kanina? Patagal nang iniimbestiga ng mga otoridad ang kumpanya ng pamilya niyo. Ilang dating empleyado at business partners ang nagbigay ng impormasyon laban sa kanila. Pero kulang pa rin ang mga detalye para mabuo. Alam mo na, Dahil isa ako sa mga nagsumite ng ebidensya. Sa loob ng maraming taon, tahimik ako nag-ipon ng mga dokumento, financial records at testimonya ng mga taong nasaktan nila. pero paano mo nalaman na pupunta ako dito? Hindi ko alam na pupunta ka rito para kumprontahin sila. Pag-amin nito. Bumisita ako sa bahay, pero naabutan ko lang mga bata doon na kakagaling lang sa school. Sinabi nila kung nasan ka. Kilala kita. Alam kong hindi ka matatahimik hanggat hindi mo kinakausap ang iyong ama. Napayuko siya. Tama ito. Yun nga mismo ang ginawa niya. May mga taong nagbabantay sa mansyon bilang bahagi ng investigasyon. Nang makita nilang dumating ka, ilang minuto lang ang lumipas, dumating din ang ama't kapatid mo. Tinawag nila ako. Pagpapatuloy nito. Kaya pumunta ka? Kasama ko mga investigador. Hindi namin alam kung ano yung mangyayari sa loob. Ang plano lang namin ay maghintay. Pero paano yun nalaman ang nangyayari sa loob? Nakausap ko si Aling Tess. Si Aling Tess? Gulat niyan tanong. Oo, 20 taon na siya nagtatrabaho sa mansyon. Marami siya nasaksihan sa loob ng mga taong yun. Matagal na rin siya nakikipagtulungan sa mga investigador. Alam niya? Hindi lahat. Pero sapat para malaman niyang may mga bagay na mali. Na makita niya sabay-sabay kayong naroon ng parents mo. Agad siya nakipag-ugnayan sa mga taong nag-iimbestiga. Unti-unting nagliwanag ang isip niya. Kaya pala, ilang beses siyang lumalabas at pumapasok kanina. Hindi lang yon. Saglit at tumigil si Sandro. Sa tulong ni Aling Tess, naglagay ang mga investigador ng maliit na listening device sa opisina ng ama mo ilang araw bagong kumprontasyon. May device sa silid? Oo, at dahil doon, nalaman naming inamin ng papa mo mga bagay na matagal niyang itinatanggi. Hindi niyo alam na aaminin siya. Hindi. Tutusin, sugal yun. Kala namin itatanggi niyan lahat gaya ng ginagawa niya sa loob ng maraming taon. Pero nagalit siya. At doon siya nagkamali. Isa pa, hindi dahil sa pag-uusap na yon kaya sila inaresto. Matagal nang may nakabukas na investigation laban sa kanila. May mga dokumento, financial records, testimonya, at iba pang ebidensyang matagal nang kinokolekta ng mga otoridad. Kung ganun, para saan pa lahat ng ito? Dahil gusto naming malaman kung anong mangyayari kapag hindi na nila kayang kontrolin ang sitwasyon. Saglit itong tumingin sa malayo bago muling bumaling sa kanya. At dahil gustong masigurong ligtas ka kung sakaling may mangyaring hindi namin inaasahan. Bigla silang may narinig na kalabog mula sa likod ng malaking halamanan sa beranda. Agad silang napalingon. Aray, ang sakit! Bakit ka kasi tumakbo na mabilis? Hindi naman ako, ikaw ang nagmadali. Nanlaki ang mga mata ni Vivian. Vino, kayo ba yan?
Sunod-sunod na lumabas mula sa pinagtataguan, sina Von, Vance, Vienna at Vino. Mama, ang dami po talagang pulis, parang nasa movie. Tuwan-tuwa pang sabi ni Vance. Napahawak na lang siya sa noo habang pinagmamasdan ng 4 na anak na pawisan at magulo ang buhok. Sa gitna ng bigat ng mga pangyayari, napapangiti na lang siya nang hindi sinasadya sa kakulitan ng mga ito. Sandali, paano kayo nakapunta dito? Si Vino ang unang nagsalita. Sinundan po namin si Kuya Alejandro. Anong ibig sabihin na sinundan niyo ako? Nagtatakang tanong ni Sandro. Mula po sa bahay. Inosenteng sagot ni Vienna. Pagkatapos po ng klase namin, duman kayo sa bahay namin, di ba? Dagdag ni Von. Nakita namin kayong umalis, tapos parang seryoso kayo kaya na-curious kami. Sabi ni Vance. Curious? Ulit niya. Opo, kasi po ilang araw na parang may secret kayo na hindi namin alam eh. Hindi dahilan yan para sumunod kayo. Saway niya sa mga ito. Napayuko ang 4. Sorry po. Akala niya'y doon matatapos ang usapan, ngunit muling nagsalita si Von. Akala po namin may problema si Mama. Napansin po namin na umiiyak kayo minsan kapag mag-isa kayo. Mahinang sabi ni Vienna. At lagi kayo malungkot dito mga nakaraang araw. Dagdag ni Vino. Hindi namin gustong magpasaway. Gusto lang namin siguraduhin na okay kayo. Sabi naman ni Vance. Parang may kung anong humaplos sa puso niya. Napatingin siya sa 4 na anak na ngayon ay nakayuko na parang mga batang naghihintay ng parusa. Paano kayo nakasunod ng hindi namin napapansin? Muling nagkatinginan ng magkakapatid. Taxi po, sagot ni Vino. Ano? Sabay na bulalas sila ni Sandro. Pero kilala naman po kami ni Mang Tony. Depensa nito. Mang Tony? Ulit niya. Yung kapitbahay po natin na driver, siya po yung nagatid sa amin. Sinabi po namin na susunod lang kami sa sasakyan nyo. Dagdag ni Von. At sabi po namin, babalik din agad kami. Singit agad ni Vance. At saka, dagdag ni Vino habang nakatingin kay Sandro. Hindi naman po namin nakalaing may huhulihin pala ng pulis. Oo nga po, kala namin makikipag-away lang kayo sa lolo namin. Sang-ayon ni Vance. Vance? Gulat na saway niya. Ano po, totoo naman. Ngunit biglang tumigil si Vienna at tinitigan ng maigi si Sandro. Humakbang ito ng kaunti at nakakunutan noo habang pinagmamasdan ang mukha ng lalaki mula ulo hanggang paa. Teka lang. Bulong nito na parang may iniisip ng malalim. Ano na naman yan? Tanong ni Vino sabay hawak sa braso ng kapatid. Parang pamilyar. Tignan mo nga yung kilay ni Kuya Alejandro kapag kumukunot. Ganyan din yan kay Von kapag galit siya o seryoso. Napalingon silang lahat kay Von. Agad na tinangka nitong pakinisin ang mukha. Hindi kaya. Ikaw po bang totoong tatay namin? Derechahang tanong ng nag-iisang babae sa quadruplets. Biglang tumingin si Sandro sa kanya. Doon niya naramdaman ng takot na mas matindi pa sa lahat ang takot na naranasan niya noon. Ako talaga si Sandro. Agad na humiwalay ng kaunti si Von. Huwag ka pong magbiro, hindi po nakakatawa. Kuya, nanginginig na tawag ni Vienna. Di nga yan totoo, ibang-ibang mukha niya. Paano siya magiging tatay natin kung ibang tao siya? Tanong naman ni Vance. Napabuntong hininga si Sandro. Binago kong mukha ko para makagalaw ako na maayos. At the same time, hindi ako agad nakilala ng mga kalaban ko. Napatingin ang 4 sa kanya na parang hinihintay na itanggi niya ang lahat ng sinabi ni Sandro. Pero hindi yun ang ginawa niya. Totoo ang lahat ng sinasabi niya. Tuluyang natahimik ang 4. At doon nagsimulang magbago ang ekspresyon ng mga ito. Ano po? Totoo po? Bakit umalis ka pa rin? Iniwan mo kami. Sigaw ni Vance. Mama, bakit po hindi siya bumalik agad?
Bakit matagal po siya nawala? Nanginginig na sabi ni Bino habang may tumutulong luha mula sa mga mata. Lumapit siya sa mga anak. Kasi natakot siya mga anak. Sa ano po? Tanong ni Vance. Natakot siyang kapag nagpakita siya o nagpaliwanag, baka lalong tayo mapahamak. Hindi po yun pwedeng maging dahilan para patawarin ka agad. Pwede ka naman po magsabi, di ba? Matigas pa rin sabi ni Bon habang nakatitig kay Sandro. Kuya, huwag ka nang magalit. Saway ni Vienna. Hindi, tama naman ako eh. Ano ba problema kung sinabi niya sa atin ang totoo? Alam ko lahat ng pinagdaanan niyo. At kasalanan ko yun. Biglang sabi ni Sandro. Hindi ka po namin kailangan. Mabilis sa dagdag ni Von. Napabuntong hininga siya bago lumuhod sa harap ng mga anak. Makinig kayo sa akin ha. Ano man ang nangyari noon, ano man ang naging desisyon niya noon, ama niyo pa rin siya. Yun ang hindi magbabago. Hindi ko sinasabing kalimutan niyo agad ang lahat ng sakit na naramdaman niyo. Naiintindihan ko kung bakit kayo galit, kung bakit kayo nasaktan. Kasi nasaktan din ako. Sobrang sakit. Pero ngayon, alam na natin ang totoo. Alam na natin kung bakit nangyari ang lahat. Ano pong gagawin natin? Tanong ni Vino. Kaya nating magsimula ulit, di ba? Hindi naman kailangan maging maayos ang lahat agad-agad eh. Hindi mawawala yung sakit agad. Pero pwede tayo magsimula ng dahan-dahan. Hindi ko pa rin po siya gusto. Reklamo pa rin ni Von habang nakapamulsa. Di naman sinabi ni Mama na kailangan mong tanggapin agad. Sabi ni Vance. Ano? At saka, gusto ko lang malaman. Totoo po bang mayaman ka talaga? Dagdag pa ni Vince. Buntik nang mapangiti si Vivian sa biglaang pagbabago ng usapan. Si Sandro naman ay napangiti ng kaunti. Oo. Gaano ka po kayaman? Tanong ulit ni Vance. Vance, huwag ka na magtanong ng ganyan. Saway agad ni Vienna. Ano ba? Nagtatanong lang naman. Mahalaga yun. Bibili ka ba ng robot? Biglang tanong ni Vance kay Sandro. Robot agad? At saka, gaming PC. Dagdag agad ni Vino kahit nakasimangot pa rin. Ako gusto ko ng bagong bisikleta. Sabi naman ni Vienna. Oy, ano ba kayo? Sigaw ni Von kahit mukhang interesado rin naman. Galit ka lang pero gusto mo rin yun. Ani Vance. Ano ka ba? Naputol ang reklamo ng mga ito nang magsalita ulit si Sandro. Pwede ba akong bumawi sa inyo? Kahit paunti-unti lang. Nagkatinginan ng quadrupeds. Nag-uusap gamit lang mga mata. Naunang umupo si Vino bago nagpanggap na seryoso. Depende po. Bahagyang natigilan si Sandro. Sa performance po. Hindi porke tatay ka namin, pasado ka na agad. Hoy, saway niya. At anong requirements? Tanong ni Sandro. Agad itinaas ni Bien ang kamay. Una, hindi mo na ulit paiyakin si Mama. I promise. Pangalawa, kapag may school event, pupunta ka po. Dagdag ni Vino habang nakakunot noo. Pupunta ako. Pangatlo, bawal po mawala ng 8 taon ulit. Singit ni Vance. Hindi na mangyayari yun. Tapos, kapag po may nangaway kay Mama, sasapakin mo. Biglang sabi ni Von kahit nakasimangot pa rin. Von? Gulat na saway niya rito. Bakit po? Protective lang ako. Hindi napigilan ni Sandro ang matawa ng mahina. At doon tuluyang nainis si Von. Ba't ka po tumatawa? Seryoso ako. Sorry, nagmana ka kasi sa akin eh. Sabi ni Sandro habang pinipigilan pa rin ang ngiti. Agad na laki ang mga mata ni Von. Hindi no. Pareho kayong mainitin ng ulo. Singit ni Vino. Tsaka para kayong nakakunot noo lagi. Dagdag ni Vance. Ako ang pinakapogi. Seryosong sabi ni Von. Mama! Napalingon siya kay Vienna na ngayon nakahawak sa kamay niya. Okay ka lang ba? Bahagya siyang natigilan. Pagkatapos ay marahan siyang umiti. Okay na ako. Sa mga sumunod na buwan,
Unti-unting nalaman ni Vivian ang mga detalye ng kasong isinampa laban sa ama't kapatid niya. Madalas niyang mabasa sa balita ang tungkol sa mga pagdinig sa korte at mga bagong ebidensyang lumalabas laban sa mga ito. Paulit-ulit na itinanggi ng dalawa ang mga paratang at kumuha ng mga abogado upang ipagtanggol ang mga sarili. Ngunit habang tumatagal ang kaso, mas marami pang dokumento at testimonya ang naihaharap sa korte. Makalipas ang maraming buwan ng pagdinig at legal na proseso, dumating ang araw na kinatakutan niya noon. Napatunayang may pananagutan ng kanyang ama't kapatid sa mga krimeng may kaugnayan sa pananalapi. Kasabay niyon, ipinag-utos din ng korte ang pag-freeze sa ilan sa kanilang mga ari-arian habang nagpapatuloy ang iba pang kaugnay na kaso laban sa kumpanya. Mama, mas masaya ka na po ngayon, di ba? Tawag ni Vienna kay Vivian habang namamalansya siya ng damit isang araw. Natigilan siya sandali. Ha? Bakit mo nasabi? Mas madalas ka na pong ngumiti. Sagot ni Van habang nakahiga sa sofa at nanonood lang sa kanila. Tsaka hindi ka na po mukhang pagod at stress lagi. Dagdag pa ni Vino. Kasi nandiyan na si Papa. Simpleng sagot ni Von bago agad nag-iwas ng tingin na parang ayaw nitong mapansin nilang may sinabi ito. Tumingin si Vivian sa mga anak niya at napangiti siya ng tipid. Hindi niya kayang itanggi ang sinabi ng mga ito. Sa kabila ng lahat ng sakit at paghihirap na dinanas niya sa loob ng 8 taon, mahal pa rin niya si Sandro. Kahit nasaktan siya ng sobra, kahit na sinira niyang puso niya para hindi na masaktan pa, hindi tuluyang nawala ang pagmamahal niya rito. Kinagabihan, nakita niya si Sandro na nakatayo sa veranda habang nakatingin sa kalangitan. Anong nasa isip mo? Tanong niya paglapit dito. Agad na lumingon si Sandro at nakita niya ang bahagyang ngiti sa labi nito. Kayo lang. Lumapit siya at sumandal sariling sa tabi niya. Hindi na ganoong kalaki ang puwang nila ngayon. Parang unti-unti nang nabubura ang distansya na itinayo nila noon. Pero alam niyang marami pang sugat ang naiiwan at kailangan pa ng maraming oras para maghilom ang lahat. Vivian. Napalingon siya na marinig ang bigat sa boses ito at doon niya nakita na namumula ang mga mata nito na parang iiyak na anumang oras. Ano ba nangyari? Bakit ka umiiyak? Wala lang. Siguro na-overwhelm lang ako sa lahat ng ito. Sobrang swerte ko. Biglang yumuko si Sandro. Sorry. Natigilan siya bigla. Sandro, ano ba yan? Sorry talaga. Iyon ang unang beses na nakita niya si Sandro na ganoon kahina. Alam mo ba na kahit wala ako sa tabi niyo nun, alam ko lahat ang nangyayari sa'yo. Nanginginig ang boses ito habang pinupunasan ng luha. Lalong bumigat ang dibdib niya. Anong ibig mong sabihin? Nung unang beses na nilagnat si Vienna, nakita ko yun. Nung muntik nang tumigil sa pag-aaral si Navino at Vona, nandun lang ako. Natawa siya ng tipid kahit na tumutulo na ang luha niya. Akala ko, hindi mo alam. Biglang nagsulputan sa isip niya ang mga panahong pilit niyang kinalimutan noon. Ang mga gabing halos hindi siya matulog dahil sabay-sabay na nilalagnat ang 4 na bata. Ang mga araw na 2 trabaho ang pinapasukan niya para lamang may maipambayad sa renta at matrikula. Ang mga pagkakataong halos ubos ng laman ng ref pero pilit pa rin siyang ngumingiti sa harap ng mga anak niya para hindi mag-alala mga ito. Napakagad siya sa labi. Alam mo bang, maraming beses na gusto akong tulungan ni Papa. Alam niyang may mga apo siya. Alam niya lahat. Pero hindi mo tinanggap. Nangingilid ang luha sa mga mata niya. Hindi ko kaya. Sa tuwing nakikita ko siya, pakiramdam ko para akong pinapalahanan na tama siya, na hindi tayo magtatagal, na mali ang pagpili ko sa'yo. Kaya pinili kong buhay ng mga batang mag-isa. Viviana, hindi naging madali. May mga panahon hindi ko alam kung paano ko pagkakasyahin ng sweldo ko para sa 4 na bata.
Minsan iniisip ko na baka dapat humingi na lang ako ng tulong. Pero sa tuwing maiisip ko may kapalit yun, umaatras ako. Ayokong lumaki ang mga anak natin na pakiramdam nila. May utang sila sa mga taong tumingin sa kanila bilang pagkakamali. Tuluyang napayuko si Sandro. At yun ang dahilan kung bakit mas lalo ako nahihiya sa'yo. Kaya kahit di ako nagpakita, sinigurado kong kahit konti ay matulungan kita. Napakunutan noon niya. Anong ibig mong sabihin? Naalala mo nung muntik nang tumigil sa pag-aaral si Von at Vino dahil kulang pambayad? Bahagyang natigilan siya. Bigla na lang kasing may anonymous donor na sumagot noon sa natitirang bayarin at ang sabi parte iyon ng scholarship program. At nung naspital si Vienna, Parang may kung anong bumagsak sa dibdib niya. Naaalala niya noon. Biglang sinabi sa ospital na may program ang isang foundation kung saan wala siyang kailangang intindihin sa bayarin. hindi ko pwedeng ilagay ang pangalan ko nun. Kapag nalaman nilang nakikipag-ugnayan ako sa inyo, baka balikan nila kayo. Kaya dumano ko sa ibang tao, sa mga foundation, at minsan sa mga anonymous donations. Unti-unting napuno ng luha ang mga mata niya. Hindi ko alam. Alam ko, at mas mabuti na rin hindi mo alam nun. Bakit? Dahil kilala kita. Kapag nalaman mo ako yung tumutulong, hanapin mo ko. At kapag hinanap mo ko noon, baka pareho tayong mapahamak. Hindi siya nakapagsalita. Sa loob ng maraming taon, akala niya ay mag-isa niyang binuhat ang lahat. Ngayon lang niya nalaman na sa likod ang bawat pagkakataong, muntik na silang bumagsak. May isang taong sumigaradong may sasalo sa kanila. Hindi na niya napigilan ng sarili at mabilis niya itong niyakap. Agad din siyang niyakap pabalik ni Sandro. Mahal pa rin kita. Bulong niya habang nakabaon ang mukha sa dibdib nito. Mas lalo pang hinigpitan nito ang yakap. Salamat. At huwag mo na akong iiwan ulit. Hindi na ako aalis. Wala na akong pupuntahan pang iba kundi sa tabi mo at ng mga anak natin. Pero syempre, hindi magiging kumpleto ang gabi kung walang manggugulo. Kuya! Biglang natigilan si Vivian na makarinig ng pabulong na boses mula sa may pintuan. Agad silang naghiwalay ni Sandro. Tumahimik sandali. Pagkatapos ay dahan-dahang sumilip ang 4 na ulo mula sa likod ng pintuan. Una si Vienna at kasunod si Vino, Vance at Von na parehong guilty ang mukha. Kayo na naman? Kasi po, iihi sana ako. Mahinang sabi ni Vienna. Ako rin po, dagdag ni Vance. Sabay-sabay kayong maiihi? Tas kilay niyang tanong. Agad tinuro ni Vino si Von. Siya po kasi gusto makinig. Ano, sinisisi mo na naman ako. Totoo naman. Napahawak na lang siya sa noo. Mga anak talaga. Biglang napatingin si Vance kay Sandro. Namumula pa rin kasi ang mata ng huli. Totoo nga pong umiyak ka. Agad umiwas ang tingin si Sandro. Oy, hindi Halatang-halata po kaya. Singit ni Von. At saka mas mapula pa po mata mo kay mama. Dagdag ni Vino. Hindi ako umiiyak. Depensa nito at umubo pa kunwari. Ako nga po umiiyak minsan Normal lang po yun. Singit ni Von. Marahang lumapit si Vienna kay Sandro at bago pa man makapagsalita ang kahit sino, ay bigla nitong niyakap ang bewang ng ama. Mama's right, nasaktan ka rin naman po, basta huwag ka na po ulit mawawala. Napapikit si Sandro sandali bago marahang hinaplos ang buhok ng anak. Hindi na. Totoo po yan kasi mahirap pong maghanap ng tatay. Singit ni Vino habang papalapit din. Biglang nagsalita si Von mula sa likod. Hindi pa po kita totally pinapatawad. Nakapamulsa ito at kunot noo pa rin gaya ng dati. Pero pwede ka na po siguro sumama sa family picture. Natawa si Vance. Wow, ang bait mo naman. Mahimik ka nga. Papa, lahat sila'y napatingin kay Vino. Namula agad ito. Ano, practice lang. Tuluyan nang natawa si Vance. Practice ka.
Hindi na natuloy ang sasabihin nito nang biglang hilahin ni Sandro palapit ang apat at niyakap ng sabay-sabay. Papa, nasasakal ako. Reklamo agad ni Bon. Ang laki mo kasi. Dagdag ni Vance habang tumatawa. Papa, si Von mabaho. Sigaw ni Vienna. Hindi kaya. Totoo naman. Sabay-sabay na kontra ng tatlo. Agad naman siyang hinila ni Sandro palapit hanggang sa tuluyan na rin siyang mapasama sa magulong yakapan ng 5. Ala, siksika na. Reklamo ni Bon. Kasalanan mo kasi malaki ulo mo. Sagot agad ni Vance. Ala ka, umiiyak ka na naman yan mamaya. Di ako iyakin oh. Tayong lahat iyakin. Singit ni Vino. Natawa siya habang nakasandal kay Sandro at marahan naman itong hinigpitan ang hawak sa kamay niya. Makalipas ang ilang buwan, mainit ang sikat ng araw sa garden venue habang abalan lahat sa paghahanda para sa kasal ni Vivian at Sandro. Pero kung tatanungin mo ang sino man, mas tama pang sabihin na abalang lahat sa pagsisikap na pigilan ng 4 na bata na sirain ang buong selebrasyon bago pa man yon magsimula. Vance, wag ka dyan! Agad na napalingon si Vivian mula sa harap ng salamin nang marinig ang sigaw ng event coordinator sa labas. Sumunod pang sabay-sabay na tawanan at hiyawan. Napapikit na lang siya at napabuntong hininga. Sa gilid ng bridal room, ang makeup artist ay natatawan tumingin sa kanya. Ma'am, parang hindi po magiging boring ang kasal niyo Siguradong hindi ito makakalimutan ng lahat. Ewan ko nga, pakiramdam ko hindi pa tapos ang pagbigkas ng vows namin. Magkakagulo na naman agad tayo. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Agad na sumilip si Vienna na nakasimangot at mukha na iinis. Mama! Ano na naman? Bakit ang init ng ulo mo? Tanong niya. Si Kuya Vance po, nilagay niya po ng bubbles yung fountain sa labas. Ang dami-dami na, parang nasa ilalim ng dagat o parang naglalaban na yata. Nanlaki agad ang mga mata niya. Ano? Puno na po ang buong paligid at si Kuya Von po tumutulong sa kanya. Nako, syempre, sino pa bang kasama niyan? Mula sa labas ay naririnig na nila ang sigawan ng dalawa. Hoy, wag mo ko idamay sa gulo mo! Sigaw ni Von. Bakit ako lang? Ikaw nga nagutos sa akin nilagyan Sabi mo kasi nakakatamad tignan yung fountain. Sagot naman ni Vance. Hindi ko sinabing lagyan ng bubble solution. Natawa na lang siya kahit gusto na niyang ma-stress sa nangyayari. Biglang may kumatok na mahina sa pinto. Pagbukas ng pinto, ay sumilip si Sandro na may hawak na maliit na bulaklak sa kamay. Nang makita siya nito, ay bigla itong natigil sa paghakbang. Nakasuot siya ng puting wedding gown. Halos ilang sandali ring natulala si Sandro. Pwede po bang makitang bride bago ang kasal? Bawal po yan, di ba? Seryosong sabi ni Vienna habang nakapamewang sa tabi ng pinto. Napakurap si Sandro. Sorry, akala ko pwede na Hintayin ko na lang sa labas. Pero kahit sinabi nitong aalis na, hindi pa rin ito maaalis ang tingin sa kanya. Mama, parang iiyak na po si Papa. Bulong ni Vienna habang nakangisi. Huwag ka na magsalita ng ganyan. Totoo naman po. Tignan mo po yung mata niya. Namumula na. Agad umiwas ang tingin si Sandro at umupa kunwari. Hindi ako umiiyak Alatang-alata po kaya. Singit ni Bon na biglang sumulpot sa likod nito. Nanlaki agad ang mata niya. Saan ka nanggaling? Secret. Kanina ka pa pala nakikinig? Kunti lang po. Sinungaling. Dagdag ni Vienna habang nakapamewa. Kitang-kita niya kung paano pinipigilan ni Sandro ang sariling mapangiti. Tayong lahat iyakin. Dagdag ni Vino na may hawak pang kalahating donut. Napatingin agad siya dito at napakamot sa ulo. Noon, puro sakit lang at pangulila ang naaalala niya. Marami silang pinagdaanan at maraming pagsubok ang dinanas nila. Pero ngayon, kasama na niya ang lalaking mahal niya, ang ama ng maliligalig niyang anak. Mama! Napakurap siya nang hilahin ni Vienna ang laylayan ng gown niya. Tumingin siya sa anak. Masaya ka ba? Tanong nito.
Bahagya siyang natigilan at pagkatapos ay napangiti na marahan. Sobra. Ngumiti rin agad si Vienna bago yumakap sa bewang niya, habang ang tatlong kapatid nito ay tumatawa pa rin sa tabi nila. Samantala, si Sandro naman ay hindi inaalis ang tingin sa magiging asawa. Papa, bulong ni Van sabang nakangisi. Naiiyak ka na naman po. Hindi nga, sagot niya. Mas mapula na po ang mata mo kaysa kay mama. Sabi naman ni Von. Excited lang ako. Paliwanag pa niya. Kapag umiyak si Papa sa altar, tatawanan ko talaga siya. Singit ni Vino habang nakataas ang daliri. Hindi nga ako iiyak. Depensa agad niya. Sure ka po? Kanina nga munti ka na pong maiyak dahil nakita mo si mama pagkabukas ng pinto. Ani Vienna. Tuluyan ang nag-init ang pisngi niya. Anak, totoo naman po. Sagot ni Vienna nang walang takot. Napuno ulit ang tawanan ang buong bridal room. Habang abala mga bata sa pag-aasaran, napatingin si Sandro sa babaeng nasa harapan niya. Hindi niya akalaing darating pa siya sa puntong yon. Noong mga panahong halos mawalan siya ng pag-asa, akala niya ay tapos na lahat. Maraming gabing takot ang nangingibabaw sa kanya. Pero heto siya ngayon at kasama ang babaeng ipinaglaban niya. Kasama ang pamilya nilang minsang muntik ng masira ng mga maling desisyon at pangamba. Unti-unting nagtagpo ang mga mata nila at sa simpleng tingin na yon, parang bumalik ang lahat ng alaala. Lumapit siya kay Vivian at hinawakan ang kamay nito. Ready ka na? Tanong niya. Matagal na. Maya-maya pa ay nasa simbahan na sila. Pagdating nila sa altar, ay marahan niyang hinawakan ang magkabilang kamay ng babaeng mahal niya. Ngumiti sila sa isa't isa bago niya ito hinalikan sa noo. Minsan, akala natin, kapag nasaktan tayo, hindi na tayo magiging buo ulit. Pero may dahilan ng lahat. May mga taong dadaan para turuan tayong magmahal. May mga pagsubok na darating para palakasin tayo at may mga pagkakataong kailangan muna tayong masaktan bago natin matagpuan ang tamang tahanan. Dahil kung minsan, hindi ang mundo ang sumisira sa pangarap natin, kundi ang sarili nating takot. Pero kapag natuto tayong lumaban kahit natatakot, makakamit natin ang mga pinapangarap natin. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!